Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father V. Araw ng Martes sa unang linggo sa karaniwang panahon, ang ating mga pagbasa ay nagbibigay diin sa kung gaano kahalaga ang tao sa mata ng Diyos. Sabi sa unang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan, kundi sa tao. Merong matandang kwento na sinasabi dito sa naging desisyon na ito ng Diyos. Nagrebelde ang isa sa mga anghel. Sapagkat para sa kanya, bakit sa tao ipapamahala at ipapailalim ng Diyos ang sanlibutan at hindi sa aming mga anghel? At itong anghel na ito na nagrebelde ay tinawag nating Lucifer, ang prinsipe ng mga demonyo. At dahil siya ay punong-puno ng galit at inggit, ang kanyang misyon, tuksuhin, sirain, ilayo ang tao sa Diyos. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit hanggang ngayon sa ating karanasan sa paglalakbay, patuloy tayong tinutukso ng demonyo. Gumagawa siya ng lahat ng pamamaraan para ilayo tayo sa Diyos. Sapagkat sa simula't simula, siya'y nagtanim na ng galit sa Diyos dahil sa naging desisyon na ipamahala sa tao ang sanlibutan. Kaya nga sobra-sobra pa siyang nagalit nung ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at sa kanya ipapamahala ang sanlibutan. Sa pamamagitan ng pagiging tao ni Jesus, iaangat niya at itataas ang kalagayan ng tao para siya'y maging karapat-dapat na maging mga anak ng Diyos. Kaya talagang ibang klase ang naging pakiramdam ng mga naging kampon ni Lucifer. Para sa kanila, kung iyan ang desisyon ng Diyos, sisirain natin ang tao. Kaya diba sa Ebanghelyo sinasabi dito, isang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. At habang siya'y nagtuturo, biglang pumasok doon sa sinagoga ang isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. Totoo naman, kilala ni Lucifer ang Diyos. Kilala ng masasamang espiritu ang Diyos. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, wala silang magagawa. Sinabi ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. At pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Tinutokso tayo ng demonyo. Inilalayo tayo ng demonyo sa Diyos. Pero tandaan natin, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa Kanya. Sumusunod sila sa Diyos sapagkat kilala nila ang Diyos.
Kaya mga kapatid, ito ay isang napakagandang paalaala sa atin na sa mga sandali na tayo ay natutukso sa anumang pamamaraan, sa mga sandali na tayo ay parabang nag-iisip na lumayo at tumalikod sa Diyos, sa mga pagkakataon na tayo'y nagkakasala. Isipin nating mabuti, ang lahat ay mula sa demonyo, sa masamang espiritu. Pero higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kanila. Kaya sa mga sandali na tayo ay tinutukso, hingin agad natin ang tulong ng Diyos. Lord, tinutukso na naman ako, huwag mo akong iwan, samahan mo ako, tulungan mo ako, saklolohan mo ako. At magdasal, Ama namin, sumasalangit ka. O kaya naman, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At tapusin natin yung dasal. At very effective itong dasal na ito. Amen.